nalulun na sa sariling kapangyarihan. Kinain na ng sariling kasakiman, ng sariling kasamaan. Lalabas na lahat ang katarantaduhan nila sa korupsyon, sa smuggling, sa hoarding ng mga agricultural products. Ha? Ano sabi ni Martin Romualdez? Nagke-claim pa siya ng victory dito sa 2025 election. Martin, gumising ka na. Anyway, baka tomorrow sa tabamong yan, magka-heart-attack ka. Magbagong isip ka na. Hindi kayo nagwagi. At alam mo, sabi niya, mag-appropriate pa daw siya ng trilyon, daan-daan bilyon para ang bigas ay bumagsak sa 20 pesos. Walang katinuan eh. Naulol na po. Ha? Gumewang-gewang na ang balanse ng utang. Wala nang sariling bait. Hindi pa ba natin itatapon ang ganyang panunungkulan? Bakit natin pagtsatsagaan yan? Buti kung pera nila ginagamit nila. Ay nakikinabang pa sila dyan. Oh. So, sino lang ang may pera na ganyang kalaki para isalba tayo? Dito natin nakita dahil ang eleksyon na ito ay isang referendum ng first 3 years ng Marcos Jr. administration. At dito sa referendum na ito, nakita natin ang pagpapatunay lamang ng mga nakaraang survey kung paano in-exercise ni Bongbong Marcos itong binigay sa kanya ng taong bayan, pinahiram sa kanya sa pamamagitan ng halalan noong 2022 na bilang isang Pangulo ay yung absolute sovereignty ng taong bayan ay dinelegate sa kanya. Kaya siya ang may hawak ng derivative sovereignty. Pero yun ay legal lamang na pagbibigay sa kanya ng karapatan para mamuno. De jure ang tawag doon. Pero, is he factually capable of doing so? Yan ang tinimbang nitong nakarang halalan. Yan ang tinatawag na de facto sovereignty. No? At nakita dito ang pagkadismaya ng tao kung paano namamahala ang pangkasalukuyang Pangulo at pagpapatunay lamang na baka mas mababa pa sa -49 sa trust ratings na lumabas ay nakumpirma na ng balota. So, ito ay significant, Jay, dahil the sovereign people, no? Ang tunay na may hawak ng poder, ng otoridad, turned as much as 80% of registered voters. 80%. Napakalaki para sa midterm elections. And they have repudiated the malgovernance of the present regime. At dito makikita natin na ultimo sa pagka-define ng Marcos administration ng soberanya, nililimitahan lamang niya ang definisyon niya ng soberanya para sa pagbabalat kayo na kunwari proteksyon ng mga teritoryo natin pero hindi nila sinasabi ang buong kasaysayan. No? So, diyan natin naaalala yung aking kaibigan na namatay na itong si Alan Padilla, that the absolute sovereign, the people only delegates this authority and power to the government to make laws para sa legislative, to enforce the laws para sa executive, and to interpret the laws, mga batas sa ating hudikatura sa pamamagitan ng ating tripartite system of government. So yan
resulta ng referendum, no, na nakita ko dito sa eleksyon na ito. Jay. Opo, Kaado, ngayon na meron na nga itong nakumpleto na itong 24 na senador, no? Bagong ang dagdag nga itong 12 mga nanalo sa midterm elections, ay balita naman ngayon, no, yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaado, sa tingin mo dito sa komposisyon ngayon ng Senado, posible bang magtagumpay ang impeachment trial? Baga, pabor dito kay VP Sara, o magiging ano ang magiging inaasahang resulta mo dito sa issue na ito? Well, dito sa lumabas na komposisyon ng Senado, 5 dito ang nagwagi na inendorso ni Sara Duterte at ng kanyang ama. Nandyan si Bato, nandyan si Bongo, nandyan si Marcoleta, nandyan si Amy Marcos, nandyan si Camille Villar. 5 yan. Now, may nagsasabi na nakakuha rin daw ng 5 ang administrasyon. Hindi ako masyadong sigurado dyan. Dahil sa 5 ng administrasyon, 2 lamang dyan na magpapakatuta sa administrasyon. Si Erwin Tulfo, na inihahanda nilang kampanya ng mga Amerikano para sa 2028 elections, puno. At si Lito Lapid, na wala namang paninindigan yan, no? Pero yung 3 na nahalal dyan, no? Si Tito Soto, si Ping Lacson, at pangatlo si Pia Cayetano, have proven in the past na sila ay independent senators. Hindi sila partido. They are not partisan, no? At makikita nyo sa analysis ko, 5 kay Duterte, 2 lamang kay Marcos, 3 independiente, at 2 sa Liberal Party, si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan. Sa komposisyon na ito, pag dinagdag mo yung nandoon na, katulad ni na Robin Padilla, ni Alan Cayetano, ay para sa akin, no, si Mark Villar, no, nakakasyam na ang Duterte kung yan ay makakarating, Jay, sa botohan para i-convict ang Vice President. Pero sa pananaw ko, malayo pang pag-usapan yun eh. Dahil yung proseso ay questionable sa pamamagitan pag hinalintulad mo sa ating konstitusyon. Unang-una, sinasabi ng konstitusyon na pag may dinulog na reklamo, hindi na pwede magdulog ng iba pa until after 1 year. Yung sinumite ng mababang kapulungan ay hindi lamang pangalawa, hindi lamang pangatlo, kundi pang-4 na reklamo na sila mismo ang nagkuntsa-kuntsaba doon, nagpalitan ng kwarta at pork barrel, at minadali nila ang proseso at diniretso nila sa Senado. So dapat, kung talagang i-impeach si Sara on the basis of this 4th complaint, ay dapat maghintay pa sila ng 2029, 2030. So yun, hindi yung unang reklamo ang idinulog. Questionable. Pangalawa, may nasasaad sa ating saligang batas na ang giya ng bawat Congress, ang business ng bawat Congress, ang liderato ng bawat Congress, ang agenda
ng bawat Congress at ang termino ng bawat Congress at mga regulasyon ng bawat Congress ay nagte-terminate at the end of the session. Ito ay sinumite sa 19th Congress. Sa makatuwid, malinis na malinis dapat yung 20th Congress na magsisimula. O, ngayon sa bagong komposisyon ng Senado, ano napipinto? Ang nakikita ko dyan, mag-i-elect sila ng bagong Senate President. Mag-a-adapt sila ng bagong rules. Mag-agenda sila ng mga bagong priorities. O, edi dapat dyan din inisumite ang impeachment case ni Sara. So yan ay double whammy na kailangan ay hakbangan ng isang impeachment trial bago pa man mapunta doon sa kung boboto sa conviction o hindi boboto sa conviction. Pero para malinaw lang, Kaado, so malinaw na para sa iyo, nakikita mo na may enough na number si VP Sara sa Senado para hindi magtagumpay itong impeachment trial laban po sa kanya. Ayun na nga may pang-apat pa nga konsiderasyon Ikinakalat nilang propaganda na pagka si Sara ay nakonvict, hindi na siya pwedeng tumakbo sa gobyerno. Ito po ay malaking kabaligtaran. Walang jurisprudence po yan. You are only impeached for the position that you have been elected and impeachable for. So, hindi na siya pwedeng tumakbo vice president. Pero, pwede pa ba siyang tumakbong senador? Pwede pa ba siyang tumakbong congressman? Pwede pa ba siyang tumakbong mayor o barangay chairman? Pwede pa ba siyang tumakbong pangulo? Wala sa batas, wala sa konstitusyon na hindi siya pwedeng tumakbo pagkapangulo. Yan ay propaganda lamang nang nagkukuntsaba ang mga demonyo dyan sa Malacanang, kakuntsaba yung si Tambaluslos sa mababang kapulungan. So, malayong-malayo ang ating pangalawang Pangulo. Kaya nga handang-handa siya. At wini-welcome pa niya ito. Bakit? Dahil dito sa impeachment trial na ito, sa pandinig, sa mga hearing at session, mabubulgar lahat ang kabahuan ng Pangulong Marcos Jr. Isasambulat niya. Ang sabi nga niya, it will be a bloodbath. At ang momentum, kung titignan ninyo, ang momentum sa survey, ang momentum sa eleksyon, wala, hindi hawak ni Bongbong Marcos ang the present situation. Wala sa kanya ang momentum ng public opinion. Lahat na kay Tatay Digong, lahat na kay Sara Duterte. Kaya ito ay welcome because meron na ngayon nagpaplano na pagpasok ng 20th Congress ay sasampahan sa 20th Congress ng mga dati nang nag-impeach kay Comelec Chairman Andres at kung sino-sino pa involved din sa mga impeachment ni Erap, nagkakaisa na sila. At ngayon pa man, as we speak, they're already ready the impeachment complaint against the President himself. For I think, sa huling meeting na na-attendnan ko, ay siyam na impeachable offenses na kasukdulan. At tandaan niyo dito kay Sara Duterte, 125 milyones lamang na confidential fund ang pwede nitong ma-impeach siya. Pero nakakalimutan na nila na ito ay confidential fund, hindi ng Vice President, kundi ng Presidente. Kaya ito ay may bastang Presidente. At buo ang sertifikasyon ng Commission on Audit na malinis ang audit na naganap
in favor of our Vice President as Secretary of Education. Kaya yan ang mga kalokohan. Kaya ngayon pa lang, mapapansin ninyo, medyo nagsasabi na si Bongbong Marcos na inuulit niya yung unang niyang posisyon na ayaw na niyang matuloy itong impeachment na ito. At ito ay kinukumpirma ng kanyang campaign manager na si Toby Chanco na malamang. At merong intriga ngayon na maaaring pumalit kay Martin Romualdez dahil si Martin Romualdez ang dahilan kung bakit nasa kangkungan ngayon at papunta na talaga sa bagoong itong alyansa ng bagong Pilipinas. Yan ang mga realidad ng ating politika. Sino kaya possible, Kaado, doon sa Kongreso, sa Kamara, yung intriga na yan na posibleng papalit kay Speaker Martin Romualdez? Well, alam nyo, si Toby Chanco ay kamag-anak din ni Bongbong Marcos Jr. Ang balita ko ay kamag-anak sa partido ng Edralin sa lola niya. At yung asawa ni Toby Chanco ay kamag-anak din ng mga Romualdez. So, baka ito ay kambyado na ni Jaime Marcos sa pamilya. Hindi natin nakikita dahil pinoproteksyonan din siyempre ni Jaime Marcos ang kanyang pamilya, no? So, hindi natin alam kung ano mga nagaganap sa likuran ng kurtina dyan. Opo. So, ito si Toby Chanco, no? Ngayon, sa Senado naman, maaaring bumalik si Tito Soto, which is a safe candidate. Pwede rin, I think, Alan Cayetano is also hinog na siya para maging Senate President. So, yan ang mga realities eh. Napakaraming variables that are working against Malacanang. Oo. At dahil nga doon sa nabanggit mo na baga dahil kay Speaker, kaya nagkaroon ng ganitong resulta sa halalan ang alyansa ni Pangulong Bongbong Marcos sa Kaado. May mga kumakalat sa social media, hindi ko alam kung gaano po ito katotoo. Siguro may mga namomonitor po kayo na may 2 senador na lumapit kay BP Sara o may ilang opisyal na lumapit kay BP Sara para kausapin personally ang pangalawang Pangulo. Kung ako ay isang matalinong senador at may ambisyon ako ngayon, alam ko naman na whether the Marcoses, whether the Romualdezes, whether the Aranguetas, like it or not, ay iginuhit na ng tadhana na sa 2028 ang ating bagong Pangulo ay si Sara Duterte na. Ako'y pipila na. Hindi na ako magpapacharming-charming pa dyan. Hindi na ako magpapasuhol-suhol dyan. Dahil ang kapalit is the longevity of my being also in power. Alam nyo, bigyan ko kayo ng example on the reverse of that question. No? So yan, kung meron 2, 3, hindi ako magtataka na lumapit na kapinday. You know why? Dahil isa sa magandang turnout sa election na ito is the repudiation of Francis Tolentino. Sa isang issue ng soberanya na walang nagdi-discuss dahil puro politika ang nasa isip ng mga tao. Ang sabi ni Francis Tolentino nung siya'y tumatakbo, kung gusto po ninyong masakop ng Pilipinas ng China, huwag nyo akong iboto. So ano ang ginawa ng taong bayan? Number 25, itong si Francis Tolentino. Nangangahulugan lamang na yung pambungad kong salita na dapat lawakan ng taong bayan, dapat lawakan ng ating pamahalaan ang konsepto nila ng soberanya, na ito ay hindi lamang confined sa patintero dyan sa South China Sea. Kung hindi, ito ay talagang nakakabit sa bituka ng Pilipino. At kung hindi nila uunahin ang kapakanan ng taong bayan
bakit pa sila tumakbo sa halalan? Itong present foreign policy natin na tayo nagpapakatuta sa Amerikano, ay napakalaking factor kung bakit tayo naghihirap ngayon. Noong 2017 hanggang 2019, nagpakita ng kakayanan under Ambassador Chito Santa Romana. Manual pa noon ang processing ng visa. Trinabaho nila 24/7. Hindi na sila natutulog. And they were able to process 6,000 to 7,000 visas a day. So noong 2017, mula sa 360,000 level na pinakamataas ng Noynoy Aquino administration, pumalo na kaagad ng 1,000,000 ang turista na pumasok sa Pilipinas. Noong 2018, ito ay naging 1.3 million. Noong 2019, ito ay naging 1.7 million. So bago mag-COVID-19, 4 na milyong Chinese tourists ang pumasok dito. Kung ito ay i-multiply ninyo sa minimum na lamang na $1,000 na ginagastos ng isang turista, 4 billion US dollars na yan. Yan ay katumbas na ng 250 billion pesos na maaari natin pampuno sa ating anticipated deficit sa budget. Opo. O ano nangyayari? Wala na. Ano nangyayari sa mga infrastruktura na nagkikreate ng jobs? Ano nangyayari sa countryside development? Nagkaroon ba ng food security? Nasaan ang pinangako nila ng mga foreign investments? Pinatay nila ang lahat ng ating loans for projects that were already nakabudget na lahat. Nilipat nila sa non-program appropriation. So natigil ang mga infrastruktura at nawalan visa ang mga loans natin sa China. So, ang kanilang iniisip, ito ay sasaluhin ng mga Amerikano at ng mga Hapon. Wala ho nangyaring ganyan. Kasi mga kabansa, alam nyo naman ngayon, ang may pera lamang ay ang China. Yan ay nakikita ninyo sa lahat ng mga produktong pumapasok dito sa Pilipinas. Nagmumura ang mga bilihin dahil sa China. Nagmamahal ang bilihin dahil sa embargo ng mga Amerikano na sinusuportahan ni Bongbong Marcos. So hindi pwedeng maging yung West Philippine Sea na sinasabi nila yan ang deciding factor ng ating sovereignty. Dahil ang taong bayan, ang kapakanan ng taong bayan ang dapat unahin ng sino mang namumuno dito sa Pilipinas. Po, Kaado, balikan ko lang yung issue kay Vice President Sara Duterte. Bago ko lang ipasa kay partner Admar, huli na lang mula po sa akin. Sa tingin po ninyo, ito'y yung impeachment ba ang hangganan lamang sa game plan kung meron man laban kay Vice President Sara Duterte, o ang game plan talaga ay ipaaresto sa ICC? Kung naalala po ninyo, si Miss VP Sara mismo ang nagsabi na kasama po siya doon sa listahan na ipapaaresto po sa ICC. Nagtagumpay na nga sila sa pag-surrender dito kay President dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang nakikita ho ba ninyong game plan ay ganun din ang sasapitin kay VP Sara at sa lahat po sa ilang senador na kabilang po doon sa ipapaaresto sa ICC? Yung tanong na yan ay nagpapatunay lamang na tayo ay talagang alipin na ng mga banyaga. Dahil ang ICC is a foreign entity. Bakit tayo nagpapaalipin? Bakit natin sinurrender ang ating soberanya? Bakit natin sinurrender ang ating dating Pangulo? At ngayon, mayroong propaganda na si Sara Duterte ay sasabit pa dyan sa kaso na yan. Alam mo, nasa sinabi ni Toby Chanko ang katotohanan na in-advise niya ang Alyansa Bagoong at ating Pangulo na
wag nang ituloy yung impeachment ni Sara Duterte. Hindi ba yun naman ang una? No? Natatandaan niyo yung statement ni Bongbong Marcos na sinabi niya, ha? Yung tungkol sa ano, that is a storm in the teacup. Ayaw niya, alam niya. Nung siya ay tanungin ng mga reporters, he was in his lucid moment. Maliwanag ang kanyang kaisipan. It will just divide the nation, sabi niya. Magugulo lamang ang program ng gobyerno. Kaya ayaw niya. Pero bakit nagbago ang kanyang isip? At kung hindi ba nagbago ang kanyang isip, bakit hindi niya na-prevent ang kanyang asawa at si Martin Romualdez from continuing the plan? Dahil talagang wala namang magagawa ang ating Pangulo dahil si Martin Romualdez ang namumuno sa mababang kapulungan na magsusugod ng impeachment. So, sinabi na yan ni Toby Chanco. Alam mo, nagulat ako eh. Ang minensyon ni Toby Chanco ay yung impeachment ni Sara Duterte. Ano ba ang sumunod doon sa impeachment ni Sara Duterte? Nag-improve ba ang sitwasyon ng Malacanang? Nag-improve ba ang public perception? Nakuha ba ni Marcos ang momentum ng public opinion? Hindi. Bakit? Dahil sa isang hindi ma-explain na kadiliman, nagkaroon ng illegal arrest, illegal detention, at kidnapping sa extrajudicial rendition ng dating Pangulo at pinadala sa isang banyagang husgado para doon litisin. So, bakit yung impeachment ni Sara pa? In other words, nag-a-advise na si Toby Chanco as early as the impeachment pa lamang ni Sara na maghunos dili kayo dahil wala na sa inyo ang taong bayan. So, ano ang momentum? Impeachment ni Sara, kidnapping ng Pangulo, 2025 election, possible impeachment of the President. President, ha? Tandaan ninyo, noong si Erap ay ini-impeach, walang maniwala na matatanggal si Erap. Hawak ni Erap ang pera. Hawak ni Erap ang mababang kapulungan. In fact, ipinalit pa niya si Manuel Villar bilang Speaker of the House. Pero ano nangyari? Ha? Naapektuhan ba si Erap ng impeachment? Hindi, mga kabansa, kung natatandaan ninyo. Dahil naputol ang impeachment dahil doon sa envelope na hindi mabuksan, which in a later year was open na wala namang palang laman. So ano nga ang nag-impeach? Sino ang nag-impeach kay Erap? Lahat kayo mga kabansa na merong pananalig, lahat kayo mga kabansa na merong pananampalataya, isa lamang ang nag-alis kay Marcos Sr. Hindi ang taong bayan, hindi rin ang Amerikano. Isa lamang ang nag-alis kay Erap. Hindi ang taong bayan, hindi ang Amerikano. Sino? Yun ang tinatawag natin na Panginoon nating lahat. Nagkaroon ng divine intervention sa ating history. And dito sa nakikita natin pattern from the impeachment ni Sara to the kidnapping of the President to the 2025 election, pababa ng pababa ang poder ni Marcos. At he will be facing an impeachment. Matuloy man yun o hindi, sino magdidesisyon sa kasukdulan kundi ang Panginoon Diyos? Kaya kayo na nasa Malacanang, hindi ba nyo nakikita ang karma ninyo? Hindi pa ba sapat ang ginawa at sinabi ni Toby Chanco
na hindi kaya. Pera naman natin yung ginagamit nila pansuhol eh. Oh. At yung suhol na yan, nakarating yan sa mga lokal. Marami rin silang mga kandidato na ipanalo. Pero sa kasukdulan, yan ang mga kandidato na wala silang hawak dahil pag wala na silang perang maibigay, wala na silang moral ascendancy. Ang question ngayon, kaya ako nilabas ang issue ng soberanya, is sino ang may hawak ng moral ascendancy ng sambayanang Pilipino ngayon? Definitely, hindi si Lisa Araneta. Alam ba ninyo yung anak anong pangalan nung si Mar Rojas? Yung anak ni Mar Rojas, natalo sa Rojas City bilang pagtakbo niya bilang mayor. Natalo ng isa lamang na local na doon. So wala nang poder ang mga Rojas Araneta. Ha? Dito sa eleksyon na ito, nakita natin, walang hawak ang mga Romualdez. Ha? Marami sila. O, ayan, si Abante, natalo. Ayan, si Hani, natalo ni Yorme. Maraming example. Yung pinakamalaking example na ginagamit ko ay ang pagtagumpay ni Pambari 4 over Gwen Garcia sa Cebu. It was a landslide. Ang ginagamit kong example ay ang pagtatagumpay ni Egay Aglipay sa Cagayan, with Manuel Mamba as Vice Governor over the money that was poured in there by the Romualdezes in favor of Lara. Yang mga telltale signs na yan, kung talagang matalino silang man-analyze, hindi dahil ikaw ay taga-UP, hindi dahil ikaw ay taga-Ateneo, hindi dahil ikaw ay nakikita dyan sa mainstream media, ay magaling ka na mag-analisa. The telltale signs of the exit of President Marcos Jr. is already in the handwriting on the wall. Nandiyan na yan. At yan ay matutupad dahil yan ay kapasyahan ng itaasan. Jane. Opo, magandang umaga, Kado. Si Admar po ito. Nabanggit nga po, na-mention mo na rin kanina, yung sinabi ni Vice President Sara Duterte na magiging bloodbath itong impeachment, no? At nais niya itong matuloy. Nakikita mo ba na maaring magamit din ito ni VP Sara sa pag-usad ng impeachment proceedings laban dito sa mga kritiko, laban sa mga kumakalaban sa kanya, imbis na magamit itong impeachment na ito laban sa kanya? Alam nyo, ito yung tinatawag sa political science na a day in court. Hindi naman yung mga complainants lamang ang magsasalita dyan. Hindi naman yung mga complainants lamang ang magsusumite ng mga ebidensya dyan. Hindi lamang yung mga complainants lamang ang mag-uusig at magsasalita. Sara Duterte now has a day in court para marinig ang kanyang panig. Dahil siya ay nasa depensa. Kaya, alam nyo, kundi naman talagang nagpapatiwakal ang rehimeng Marcos politically, no? Bakit nila bibigyan ng a day in court ang kanilang kaaway? This is a wrong strategy from the very beginning. Kung sino mang nag-isip nito, may sakit sa utak. Psychotic. Any 101 political analyst will not advise a very popular vice president
that is the daughter of the political icon of this country, si Tatay Digong, na i-impeach ng a very unpopular regime. They are not definitely thinking correctly. They are only giving way to their greed, to their power. Alam nyo, panahon pa lang ni Duterte kasi, dapat yan si, in fairness, no? Dapat yan si Martin Romualdez ay nabigyan ng pagkakataon na maging speaker dahil hawak niya ang majority na noon, hawak niya ang kayamanan para isagawa ang kanyang plano. Pero ano nangyari? Sa ambisyon ni Alan Cayetano, na napakagaling na para sa akin, ha? Ang potensyal ni Cayetano bilang isang kalihim ng foreign affairs, isa siya sa pinaka-qualified to become a secretary. Maganda ang kanyang disposisyon, maganda ang kanyang attitude towards international relations. He was really an agent for a balanced foreign policy. Pero ano nagagawa ng greed? Ano nagagawa ng hunger for power? Nag-ambisyon pa siya na tumakbo bilang Speaker of the House. Ang Pangulo ng Pilipinas, iski na may pera ka, may majority ka, pag nagsalita ang Pangulo ng Pilipinas, dapat, hanggang kay Duterte, titiklop ang Kamara. At tumiklop ang Kamara, inelect si Alan Cayetano. Ano nangyari? Gumulo ang politika ni Duterte. Nawalan tayo ng very capable, excelente na Foreign Affairs Secretary at nagkaroon ba tayo ng magaling na speaker? Hindi. Nagkagulo lamang ang politika sa Kamara. At kung natatandaan nyo, nagsimula na yung gulo eh. Dahil inagaw na nga ni Gloria Macapagal-Arroyo, mula kay Pantaleon Alvarez yung speakership. Tapos ngayon, sino ipapalit mo? Kay Gloria Macapagal-Arroyo? Si Alan Cayetano? Pagkatapos ni Alan Cayetano, ano nangyari? Nakialam pa itong si Sara Duterte. I mean, hindi ako Duterte, hindi ako Marcos, Nag-a-analyze ako dito. That was a fatal mistake of Sara Duterte. Nakialam siya dyan, nilagay pa niya yung si Lord Velasco na wala namang kakayahan. So, pangalawang beses, natapakan bilang speaker si Martin Romualdez. Kaya ang sama-sama ng loob ni Martin Romualdez. Binibigyan ko lang ng analysis kung bakit itong si Martin Romualdez ay halos magpakamatay na. Para siinin lamang ang mga Duterte. Yan po ang buong katotohanan. At ang nagkwento sa akin yan ay ang aking partner sa Iparas kay Paras, na walang iba kundi former Secretary and Congressman Jacinto Paras. Alam niya mga detalya ng mga girian dyan sa Kamara. So with this in mind, kailangan magkaroon na ng miski na 1% na repentance si Marcos at si Romualdez kung gusto talaga nilang makabalik sa pabor. Hindi ko sinasabi makakabalik pa sila, pero kung gusto nila, magpakita sila ng, anong tawag doon? Metanoia. Yung pagdating mo sa dulo, yung willingness to go back, to ask forgiveness, to repent for your ways, to mend your behavior, adopt new policies, so that you can go back to the favor of the people who is the absolute sovereign.
Kasi kung wala yan sa loob ng isang demokrasya, babagsak at babagsak. So, yan ho ang day in court ni Sara Duterte. Kumuha ho, hindi ng martilyo. Kumuha ho ng, hindi ng palakol. At kumuha ang Marcos government, si Tambaluslos at si Disa Satanas, ng maso para ipukpok sa sarili nilang ulo. Pababaho ng pababa ang level ng pamamahala na ito. Lampas na nga ho sa minimum. Lampas na sa basement. Negative 49 na ang trust rating. Hihirit pa sila. Kaya si Toby Chanko mismo nagsasabi, no, na kailangan merong turning around. Otherwise, it is definitely, it will be a kumunoy. It will be a quicksand. At palubog na sila ng palubog. Hindi na nila maibabalik ang oras. Wala na silang babalik. So kung hindi pa sila magpapakatino, wala na talagang pag-asa. At ang mismo nagsasabi niyan ay super dilawan, super pinklawan. Si Solita Monson. Ha? Nung tanungin siya ng interviewer, may pag-asa pa ba itong next 3 years ni Marcos? Alam mo, tumahimik si Solita, pailing-iling. Bago nakasagot, inabot yata ng 30 seconds bago nakapagsalita. Terminal case na po ito, stage 4 na ang cancer. So ano ang dapat gawin? We have to excise the cancer from our midst. At yan ay wala sa kanilang kamay. Nasa kamay po yan ng Panginoong Diyos. Kung hindi kayo patatawarin, ang sabi nga, if you play with fire, you will perish by it. Yan. Admar. Opo. Ang leksyon. Opo. Moral lesson of the story. Kado, dito pa sa maliban dito po sa impeachment, isa rin sa inaabangan po no ng lahat, baka nakalimutan din ng sambayan ng Pilipino, ay ang pagpapatuloy po no doon sa pagdinig or sa oral arguments po ng Korte Suprema dito sa nasimulan na nila sa PhilHealth. Tapos mag-uumpisa na rin yung sa Maharlika, yung sa blanco na mga doon sa budget po natin, no, sa BICAM committee. Ano ang nakikita mo rin dito? Nakikita mo rin ba na may kaugnayan nito sa medyo pagpihit nila sa usapin sa impeachment, lalo na sa administration? Dahil merong ito pang mga ganap ngayon sa Korte Suprema na maaaring makapagpahina ng kanilang, alam mo na, kung pag-uusapan po yung 2028 presidential elections po, Kado. In fact, yung mga yan, parte yan. Parte yan ng mga argumentong gagamitin ni Sara Duterte sa day in court niya. Ipapaalala niya. Alam niya may sugat na eh. Alam niya malalim na yung sugat. So ano ang gagawin niya? Kung yung palaso ay nandun sa sugat pa, alam mo ang gagawin ni Sara Duterte dyan sa hearing sa impeachment? Hawakan niya ang palaso at imbes na hugutin niya o diretso na para lumusot sa kabila, iikot-ikot niya yan. Dahil talagang wala ng panuntunan eh. Wala ng platform. Talagang intensity 10 na yata ang earthquake sa loob ng Malacanang. Eh hindi pa rin nayuyugyug eh. Eh paano naman mayuyugyug? Eh baka lulod sa droga. Oh, at ang nakikita natin ngayon eh, hindi lang naman pala itong ating Pangulo ang suspitsado na wala sa sariling bait. At tinawag na nga ng bagang. Oh, eh pati pala it runs in the family pala eh. Oh, so yan ay hindi lamang, at yan ay hindi invento At yan ay hindi ginawa ni Sara.
Sila ang gumawa niyan. Pag sinabi na sa Ligang Batas, ibalik niyo ang pera ng PhilHealth. Wow! Grabe! Saan sila kukuha? Wala na nga eh. Hindi ba nilabas na nila na 300 to 500 billion pesos uutangin na ni Ralph Recto sa internal sources. In other words, sa mga bangko sa loob ng bayan, sa loob ng bansa. Internally generated loans ang pagpupulo para makaraise ng 300 to 500 billion. Pagtakip doon sa deficit. Walang pera ito. Ginastos na nila noong 2025. Hindi naman nila pera. Pera ng sambayanan. Saan sila huhugot? So, ang akin, kaya ako dinala yung foreign policy into the picture, miski na very internal itong ating pinag-uusapan sa Pilipinas. Kasi isa na lang ang pagkukunan natin ito. Lalapit pa ba tayo sa World Bank? Ang sitwasyon natin financially ngayon ay mahintulad ko. Ewan ko kung nandiyan na kayo noong 1984. Noong 1984, yung po ang taon na ako'y bumagsak sa aking pedestal bilang isang vice-presidente ng Toyota. I was very young. I was very privileged. Ang laki ng sweldo ko, laki na kinikita ko lahat. Sa isang iglap, mga kabansa, nagsara lahat ang mga factories. Nagsara ang Toyota. So aanin pa si Ado Paglinawan kung wala ng factory. Nagsara eh. Wala na ibibenta kotse. Wala na gagawin kotse. So, kaming lahat, all 25 dealerships ng Toyota na tiklop. Isa ako sa mga nawala ng trabaho. At ako, nagkamali ako. Pati pala yung kotse ko, company car, hindi pala car plan. Kung car plan sa akin, dahil ako nagbabayad. Company car pala. So nawalan din ako ng kotse. No? Nawalan din ako ng bahay dahil hindi ko na kayang umupa ng malaki. So from Makati, balik ako na Quezon City. So wala nang pagkukunan. 1984, sino ang Pangulo? Marcos Sr. Noong 83, namatay si Ninoy. Noong 84, bumagsak ang ekonomiya. In 85, nag-snap election. Noong 86, goodbye Marcos Sr. Yan ho ang pattern sa history na sinusundan natin ngayon. Hindi na nila mapupunuan yan sa PhilHealth. Hindi na nila makukuha yung pera pinaglipat-lipat nila ng mga blank checks. Dahil wala na po yun. Alam niyo ba naging suhulan? Sabi ni Secretary Paras, sa kanyang maliit na syudad, Ginulhan sa Negros Oriental. Bakit natalo yung standard bearer nila? Ang sabi ni Atty. Jing, nako, nagkamali yung aming principal na una sa pagbibigay ng 2,500 sa mga butante. So, hawak na ng butante yung suhol no yung budget ng standard bearer nila. Dahil nauna, nasapawan pa raw. So at the very least, yung eleksyon na nakaraan, bawat butante, lalo na sa lokal, nasuhulan ng at least 5,000 pesos. Saan ba galing yan? Sino ba merong ganyang kalaking kayamanan para ipamigay sa buong bansa sa mga lokal? Hindi ba ang taong bayan lamang? Hindi ba ang gobyerno lamang? Hindi ba yan ang budget na
kinamtan ni Martin Romualdez para pamudmod pera natin. Paano nila ibabalik yan? Hindi na nila maibabalik yan. At bukod dyan, Admar, lalabas na lahat ang katarantaduhan nila sa korupsyon, sa smuggling, sa hoarding ng mga agricultural products. Ha? Ano sabi ni Martin Romualdez? Nagke-claim pa siya ng victory dito sa 2025 election. Martin, gumising ka na. Anyway, baka tomorrow sa tabamong yan, magka-heart-attack ka, magbagong isip ka na. Hindi kayo nagwagi. At alam mo, sabi niya, mag-appropriate pa daw siya ng trilyon, daan-daan bilyon para ang bigas ay bumagsak sa 20 pesos. Walang katinuan eh. Naulol na po. Ha? Gumewang-gewang na ang balanse ng utang. Wala nang sariling bait. Nalulun na sa sariling kapangyarihan. Kinain na ng sariling kasakiman, ng sariling kasamaan. Eh, hindi pa ba natin itatapon ang ganyang panunukulan? Bakit natin pagtsatsagaan yan? Buti kung pera nila ginagamit nila. Ay nakikinabang pa sila dyan. Oh. So, sino lang ang may pera na ganyang kalaki para isalba tayo? Kaya ako pinilit ipasok ang usaping foreign relations dito. Dahil bansang China lamang. At ang China hindi papasok. Ha? Para kay Marcos. Kailangan pumalit ang Duterte. Pag pumalit ang Duterte, nako, madaling araw pa lamang kumakatok na mga kaibigan natin Chino. Magbagong buhay tayo, ibago natin ang Pilipinas, isalba natin ang ekonomiya, pamagsakin natin ang inflation, ibalik natin ang mga infrastructure project, ibalik natin ang mga turismo, ibalik natin ang mga investment para maging sa visyon ng Tatay Digong ay maging kumbinyente. Napakasimple ang kanyang visyon. I only dream that our countrymen will have a simple convenience in life. Yan po ang quotation na galing sa ating tatay. Na tayo magkaroon lamang ng maalwan na pamumuhay. Hindi na natin kailangan maging mayaman lahat. Pero para magkaroon ng katinoan para sa sanay, yan po, a very simple level of convenience lamang. Ang dream ng ating tatay. Opo. O tapos, tapon nila sa kamay ng isang banyagang hudikatura. Tingnan mo naman, Admar, ang ginagawa ng mga tao na yan.